Boss, bakit yung pinakawalan yung taong yun? Chance na sana natin yun na mahanap yung bata. Tanong ni Diego sa amo niya. Tama ka, pero hindi sa ganung paraan. Sagot niya sa kanyang tauhan. Alam niyo naman po, boss, na dalubhasa ako pagdating sa pagkuha ng impormasyon. Paalala niya sa boss niya. Alam ko, Diego, pero sa pinapakita ni Ken sa akin at sa walang bahala nitong ibuwis ang buhay niya para sa bata, kahit ganun ka kadalubhasa sa ganung paraan, hindi mo mapapakanta ang taong yun. Sagot niya kay Diego. So, anong susunod na gagawin natin, boss? Puntahan natin si Lisa. Sigurado akong gumiti siya kay Diego. Kakanta siya kung saan itinago ni Ken ng bata. Sige po, boss. Alvin, punta tayo sa lumang bahay. Utos nito sa driver. Opo, boss. Sagot naman ng driver sa kanya. Langya, Aldwin. Anong gagawin natin? Pag nalaman to ni boss, patay tayong dalawa. Takot na saad ni Mickey sa kanya. Huwag ka nang maingay dyan. Karga na lang natin si Boy sa likuran ng kotse at itapon natin. Saad ni Aldwin kay Mickey. Na binubuhatan nila to palabas ng bahay. Buti nga 3 lang tayo dito. Kung nandito pa yung dalawa, di patay na tayo. Isusumbong talaga tayo nun. Saad ni Mickey sa kanya. Kinarga na nila si Boy sa likod ng sasakyan. At nilinis na rin nila ang dugo sa sahig mula sa kwarto pababa sa pintuan. Sino magtatapon sa kanya? Tanong ni Mickey. Malamang ikaw. Sagot naman ni Aldwin sa kanya. Anong ako? Takte naman pare oh. Kasamahan mo to. Saad ni Mickey sa kanya. Duwag, ako na magtatapon. Galit na saad ni Aldwin sa kanya. Nakinuha nito ang susi kay Mickey. Buksan mo na lang yung gate, walang silbi. Galit na utos nito kay Mickey. Na nagmamadali naman itong binuksan ng gate. At napahinto na lang ito dahil may sasakyan palang nakaabang sa labas. Patay. Saad ni Mickey. Nang pumasok yung 2 SUV sa loob ng compound at isa-isang lumabas sa mga taong sakay nito. Saan kayo pupunta? Tanong ni Diego sa kanila. Boss, may lalakarin lang sana si nauutal na sagot ni Mickey. Boss, tawag ng isang tauhan ni Diego. Ano? Tanong nito. May dugo rito. Turo nito sa likuran ng sasakyan. Nasaan si Aldwin? Tanong niya kay Mickey. Na lumabas naman ng kotse si Aldwin. Andito ako, boss. Anong nangyari dito? Tanong niya sa dalawa na hindi naman sila makapagsalita. Diego, tawag ng big boss nila na nasa loob pa ng SUV. Yes, boss. Kunin mo si Lisa para ilipat natin sa mansyon. Utos nito. Masusunod po, boss. Sagot naman ni Diego sa kanya. Kayo, kunin niyo yung babae sa taas. Kayong dalawa naman. Tumitingin si Diego sa paligid. Nasaan yung isang kasamahan niyo? Tanong niya sa dalawa. Boss, kasi? Sagot ni Mickey. Boss! Sigaw nung isa sa bintana. Bakit? Tanong ni Diego. Duguan po yung babae. Sagot nito kay Diego. Diego! Sigaw ng boss nila. Boss? Puntahan mo sa taas. Sigaw nito kay Diego.
Kayo, bantayan niyo tong dalawa. Utos ni Diego sa mga tauhan niya. At tinutukan sina Aldion at Mickey ng barel. At tumatakbong papasok ng bahay si Diego. At umakyat ito sa taas. Diyos ko! Ang tanging nasabi ni Diego nang makita niya si Lisa na hubot-hubad at puno ng dugo ang mukha nito. Ano pa bang hinihintay niyo? Kalagan niyo yan! Utos ni Diego sa tauhan niya at kinalagan nila si Lisa at kinumutan nila. Bago nila to tinayo at dinala sa banyo. Banlawan niyo yung mukha niya bago natin ibabayan. Magwawala si boss nito. Natatakot na saad ni Diego sa kanila. Tumunog yung phone ni Diego at nakita nito na tinawagan siya ng big boss nila. Yes, boss? Bakit ang tagal nyo? Naiinip nitong tanong. Boss, inaayos pa po namin si Lisa. Bilisan nyo, naiinip na ako dito. Opo, boss. Sabay baba nito ng phone. Bilisan nyo dyan. Utos niya sa dalawa na pinupunasan ang mukha ni Lisa ng basang-basahan. Matapos nilang linisin ng dugo at bihisan si Lisa, ay binabanan nila ito. At kita sa kondisyon ni Lisa, ang tinding hirap nitong dinanas sa kamay ng tatlo. Nagulat ang boss nila nang makita si Lisa nung nilabas ito ni na Diego. Diego! Tawag niya sa tauhan niya. Boss? Nagmamadaling lumapit ito sa kanyang amo. Anong ginawa nila kay Lisa? Dalhin ang dalawang yan sa mansyon. Galit na utos nito kay Diego. Masusunod po, boss. Kayo, ipasok niyo yan sa kotse. Utos niya sa kanyang mga tauhan na tinutulak pasakay sina Aldion at Mickey sa kabilang SUV. Sonny, tignan mo yung trunk kung bakit may dugo yan. Utos ni Diego sa tauhan niya. At nang buksan ito, napaatras na lamang ito sa kanyang nakita. Boss, si Boy, patay na. Ano? Saad ni Diego. At nakita nito ang hubong katawan ni Boy sa loob ng trunk. Pumunta siya sa big boss nila at binalita niya ito. Sunugin mo yung kotse kasama ang bangkay ni Boy. Utos nito sa kanya. Masusunod po, boss. Diego, ayoko nang may sabit. Galit na saad nito kay Diego. Walang problema, boss. Sagot nito sa kanyang amo. Umalis na sila na si Diego ang nagmaneho sa kotse kung saan nakatago ang bangkay ni Boy. At dinala nila ito sa liblib na lugar at binhusan nila ito ng gasolina at sinunog ito. Hinintay ito nila Diego para makasiguro silang walang makakakita nito. At saka sila umalis, pauwi sa mansyon. Dali ng dalawang yan sa likod. Utos ni Diego sa mga tauhan nila. Diego, tawagin mo yung mga maid at linisin si Lisa. Aakyat lang ako sa taas para tignan si Karen. Opo, boss. Sagot nito. At pag-akyat niya sa itaas, nakita niya si Karen na nanonood ng TV sa kwarto niya. Kamusta ka na? Nakangiting tanong nito kay Karen. Oh, nakauwi ka na pala. Oo, di ba sabi ko naman sa'yo, sandali lang ako? Sagot nito na natutuwa naman si Karen. Ano ba yung pinapanood mo? Tanong niya kay Karen. Na napatigil na lang ito dahil balita pa lang pinapanood niya. Nagmamadali siyang inilipat yung channel dahil baka ipalabas yung nangyari kay na Ken sa balita. Bakit mo nilipat? Tanong ni Karen sa kanya.
Ay, gusto ko kasing manood ng teleserye. Sagot na lang nito kay Karen na umupo ito sa tabi niya. Kamusta nga pala yung lakad mo? Tanong ni Karen sa kanya na sinuklian niya ang buhok ni Karen. Ayun, may konting progress ang business ko. Sooner or later matatapos na to. Sagot niya kay Karen na hindi siya nito tinitingnan. Mabuti. Sagot naman ni Karen sa kanya. Boss, tawag ng matanda sa kanya. Teka lang Karen ha. Paalam niya at lumabas ito ng kwarto. Bakit manang? Tanong niya sa matanda. Inaasikaso na ho ng mga maidsi. Pinigilan siya na huwag sabihin ang pangalan ni Lisa ng kanyang amo. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan na yan sa pamamahay na to. Utos niya sa matanda. Sa kondisyon ho ng babae, parang pinahirapan nila ito. At alam ko ho na hindi ako doktor pero sa tingin ko, ilang beses nila itong ginahasa. Balita ng matanda sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang boss nito. Tumingin ito sa matanda. Gawin niyo ang lahat para maging maayos siya rito. Utos niya sa matanda. Ikaw? Tanong nung matanda sa kanya. Anong ako? Kailan ka ba tayo magiging maayos? Diba pinag-usapan na natin to? Babalik na naman ba tayo sa argumentong yun? Pasensya ka na, Rosa. Manang, sa huling beses, wag na wag niyo na akong tatawagin sa pangalan na yan. Naiinis na saan nito sa matanda. Pasensya ka na. Hindi kasi ako sanay na tawagin kang boss. Naluluhang saad ng matanda. Kung hindi ho kayo sanay, tawagin niyo na lang ako sa pangalan na ibinigay sa akin. Saad niya sa matanda, sabay alis nito. At bumaba ito sa hagdanan. Kung yan ang gusto mo, amorosa. Saad ng matanda. Pumasok yung matanda sa kwarto ni Karen at nilapitan niya ito. Manang, nasa na si Rose? Tanong niya sa matanda. Nanaluhan na lang ito sa sitwasyon ni Karen. Nasa probinsya siya. Sagot lang ng matanda sa kanya. Kailan ba kami uuwi? Nangako kasi siya na uuwi na kami kay Rose. Malapit na. Malapit na tayong umuwi sa atin, Karen. Sagot ng matanda sa kanya. Babae ka mo ang pinuno ng mga dumukot sa'yo? Tanong ni Papa sa akin. Opo pa. Tingin ko yung bata ang hinahanap niya. Anong bata bang pinag-uusapan niyo? Takang tanong ni Mama sa akin. Doon ka na muna sa kusina, Aida. Saad ni Papa sa kanya. Hoy, kayong mag-ama. Huwag na huwag niyo akong itatakwil ah. Sabihin niyo nga sa akin yung totoo. Inis na saad ni Mama sa amin. Aida, please. Hayaan mo na muna kami ni Ken na mag-usap dito. Saad ni Papa kay Mama na tinaas ni Mama ang isang paa niya at tinadyakan nito ang mesa na tumama ito sa kabilang upuan na ikinagulat namin pareho ni Papa. Kung hindi niyo sasabihin sa akin kung anong nalalaman niyo, hindi na ako magluluto sa bahay na to. At kung magbabalak kang magluto, Rudy, susunugin ko yung kusina. Galit na saad ni Mama sa amin. Nagkatinginan kami ni Papa at wala na kaming lusot.
dahil hindi talaga kami titigilan ni Mama. Ay nako! Ang tanging naisagot ni Papa. At tumayo ito at umakyat sa itaas. Hoy Rudy, akala mo makakatakas ka sa akin? Sigaw niya kay Papa. Kenneth, pinalampas ko ang kalandian mo at hindi ko nasasabihin kay Chelo ang ginawa mong kabalastugan. Pero kung hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol sa batang sinasabi nyo, ako na mismo ang tatawag kay Chelo at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Banta ni Mama sa akin. Ano? Ano? Sasabihin nyo ba? Tumahimik ka! Sigaw ni Papa sa kanya na natahimik bigla si Mama. Ay, ito ang rason kung bakit ayaw ka naming isalis sa anumang sikreto namin. Para matahimik ka na, ito. Inabot ni Papa ang pulang folder kay Mama. Pero wag na wag mong ipagkakalat ang malalaman mo ngayon. Alam ko ikaw, Aida, parang machine gun yang bibig mo. Saad ni Papa kay Mama. Ano to? Tinignan ni Mama ang folder. Buksan mo, Ma, para malaman mo. Saad ko sa kanya. Naumupo naman ito sa single chair namin at binuksan niya ito. Diyos ko! Ang tanging naisagot niya nang tignan niya ang mga litrato at binasa niya ang mga file sa loob nito. Totoo ba to? Tanong ni Mama sa amin na napailing na lang kami ni Papa. Akin na nga yan, Aida. Kinuha ni Papa ang folder kay Mama na parang tulalang nakatingin sa sahig si Mama. Ano, Ma? Sasabihin mo pa ba kay Chelo ang nagawa ko? Tanong ko sa kanya. Anak, hindi ko alam. Hinding-hindi ko sasabihin kay Chelo. Saad nito sa akin at napangiti ako. Binalik sa itaas ni Papa ang folder at bumaba agad ito. So, nasaan ang bata ngayon? Tanong niya sa amin. Si Ken lang ang nakakaalam nito at wag mo na siyang tanungin tungkol dyan. Saad ni Papa kay Mama. Teka, alam din ni Dominic to? Tanong ni Mama sa amin. Opo, Ma. Ako ang nanay mo at hindi mo ko pinagkatiwalaan? Inis na tanong niya sa akin. Ay, Aida, kasasabi ko lang kanina, di ba, na parang machine gun yang bibig mo. Paalala ni Papa sa kanya. Natinignan lang niya ng masama si Papa. Ang dapat nating pag-usapan ngayon, anak, ay kung paano natin dedepensahan ng bata na hindi nila ito makita. Gaya ng sinabi ko pa, hindi natin lalapitan ng bata at hahayaan lang natin siya. Kung dinukot nila ako para lang takutin ako at magpanik para puntahan ko ang bata, hinding-hindi mangyayari yun. So wala lang tayong gagawin? Tanong ni Mama sa akin. Tama. Sagot ko na binatukan ako ni Mama. Bakit? Tanong ko. Hindi pa kita pinatawad sa paglalandi mo. Saad nito at tumingin ito kay Papa. Sino pa bang may alam nito? Tanong niya kay Papa. Kaming tatlo lang. Well, kasama ka na, kaya 4 lang tayo. Teka, paano nasali si Dominic dito? Doktor si Dominic, Ma. Siya yung nag-handle dun kay...
Hindi ko natuloy ang sinabi ko dahil biglang tumunog ang aking cellphone. Si Chelo, saad ko. Kaya lumabas ako ng bahay para sagutin ito. Tumahimik ka, saad ni Papa kay Mama. Hi babe. Hi babe. Sagot naman nito. Kamusta na kayo dyan? Andito na kami sa villa kasama si Ate Divina. Kamusta si Papa? Ayun, hindi pa nagigising pero inoobserbahan pa siya ngayon. Ikaw, kamusta ka na? Tanong niya sa akin na hinipo ko ang ulo ko. Okay lang ako babe. Nandito pa rin ako kila Papa. Kamusta ang mga bata? Natutulog na sa taas si Kenneth at andito naman sa tabi ko si Francina. Hi Daddy! Narinig ko ang bunso ko sa background. Sabihin mo, hi baby. Saan ko kay Chelo? Isang linggo lang kami dito babe, since nasa mabuting kondisyon na si Papa. Baka sa Saturday babalik na kami dyan. No, dyan muna kayo. Saad ko sa kanya dahil alam kong delikado pa kung babalik sila rito. Bakit? Babe, I noticed something. Saad niya na kinakabahan naman ako. There's nothing wrong. Gusto ko lang magstay muna kayo dyan. We are coming home this Saturday. Saad niya sa akin na hindi na lang ako nakipagtalo. Sige, susunduin ko kayo sa airport. Nga pala babe, dala mo ba yung kotse dyan? Tanong nito. Hindi, si Pinky yung dala ko. Bakit? Akala ko kasi yung charger ang dala mo. Takang tanong niya sa akin. Hindi, alam ko kasi na yun ang una nilang titignan. Kaya naisip ko na si Pinky na lang ang gamitin ko. Nasan ngayon ang charger? Nasa mabuting kalagayan. I'm sure hindi nila mahanap yun. Okay, as long as walang nangyari doon. Saad nito. Anyway, namiss na kita. Saad ko sa kanya. I miss you too baby. Sagot ni Chelo sa akin. Sana sumama na lang ako dyan no? Para magkakasama tayo ngayon. Oo nga babe, pero okay na rin to. Para mamiss natin ang isa't isa. Ken! Tinawag ako ni Papa. Si Papa ba yun? Oo, tinawag ako. Sige babe, tatawagan na lang kita mamaya. Magpapahinga na ako. Saad nito. At halata sa boses nito na pagod na. Mabuti pa. Mag-iingat kayo dyan ha. Ikis mo na lang ako sa mga anak natin. Sige, I love you. I love you too. Sagot ko. At binabana niya ang telepono. Bakit pa? Tanong ko nung pumasok ako sa bahay. Tignan mo ang balita. Saad ni Papa sa akin. At nakita namin sa TV ang sunog na kotse. Saan ba yan? Tanong ko. Hindi pa sinabi kung saan pero may nakita silang tao sa loob ng trunk. Kwento ni Papa sa akin. Bigla namang tumunog ang cellphone ko. At nung tinignan ko ito, si Emma tumatawag. Hello, wag muna ngayon. Saad ko sa kanya. At binaba ko yung telepono. Sino yun anak? Tanong ni Papa sa akin. Nang hinitian ko lang siya. Ay Kenneth. Saad nito sa akin. At umalis na ito. Hello mga loves ko. Shoutout tayo. Unahin ko na si Jordan TV. Hello rin kay Aldrin Tuando. Kay Paul Hayoma. Kay Erica Tabo.
kay Angelo Criligo, kay Francis Pilapil, hello rin kay Josefino Roberto, kay Mr. John John Boy, shoutout din kay Marefe Codisal, kay Ilocano music lover na nakikinig pa sa atin from Ilocos Sur, kay Elimar Paclibar, kay Gianna Opre, hello rin kay Happy Fam, kay Joffrey Talawik, kay Jomar Celeste, kay Michael De La Peña, kay Uragon TV, at hello rin kay Kashin Gaming. Mga loves ko, sa mga gusto pa pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at ilagay nyo rin po kung taga saan po kayo para alam po natin kung saan umaabot ng ating videos. At mga loves, huwag kakalimutan mag-subscribe. Thank you! Bye!